Hello. Yeah, hello. So, our topic for today is very deep at saka malalim. So, before we start, let's pray. Let's stand up, please. Abba Father, thank you again for this opportunity that I'm able to share this gospel. Lord, first time ko to. Tulungan mo ako. Help me to relay your message to them and help them to understand the lesson and accept it full-heartedly. Lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty, precious, holy name we pray. Amen. May tanong ako sa inyo. So, kung ang ibon, ang natural habitat niya ay nasa langit, at ang isda ay nasa tubig, ano ang natural habitat ng isang tao? Wala. Walang maling sagot. Sino? Saan? Earth. Sa Earth. Sige. Ang natural habitat nating mga tao, dapat nating malaman, ay nasa presensya ng Panginoon. Dahil kung tatandaan natin, no, tayo ay alabok lamang kung saan kumuha ang Panginoon at hiningahan ang alabok na yon at nagkaroon tayo ng buhay. Pag lumalayo tayo sa Panginoon, no, nagkakagulo ang ating buhay, nagkakawatak-watak at sira-sira ang ating pangarap. Sa presensya lamang ng Panginoon, meron tayong katahimikan at meron tayong tunay na kakontentuhan at kagalakan. So, sino nga ba ang Panginoon natin? We have to understand kung ano nga ang Panginoon natin. First and foremost, ang Panginoon natin, hindi lang ginawa ang mundo, hindi lang ginawa ang lupa, ang langit, kung hindi ang buong daigdig. Siya ang Alpha and the Omega, the beginning and the end. At dapat nating tandaan, no, na ang Panginoon natin ay hindi lang basta Panginoon. Siya rin ay ang ating mahal na Ama, Abba Father, at ang ating matalik na kaibigan. Pag nauunawaan natin na kung ano ang Panginoon sa ating buhay at kung ano ang ginawa niya sa ating buhay, malalaman natin at mas mabilis nating matanggap kung paano natin papatawarin ang ating mga kaaway. So may munting mensahe ang Panginoon para sa atin. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your
your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope. Because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you will receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad. Almighty God. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang galing niya. So, bago tayo magsimula, kikwento ko muna yung aking buhay. Kung saan, sana ang nais ko, ang pananampalataya niyo sa Panginoon lumakas. At malaman niyo kung gaano kadakila ang ating Panginoon, kung gaano siya katapat sa ating buhay. Lalo na pag tayo din ay tapat sa Kanya. So, let's start. Lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya kung saan sa bawat hapagkainan kami ay nagdarasal. At every Saturday naman, pinipilit ako ng aking nanay umattend ng Bible study kung saan nakilala ko ang ating Panginoon. Ngunit nung bata ako, may kakaiba akong nararamdaman patungo sa parehas na kasarian. Kung saan nagalit ako sa Panginoon. Ang hirap naman ito, bakit mo ko ginawang bakla? Hindi ko kaya to, Lord. Hanggang isang gabi, nahuli ako ng nanay ko na nilulublob ang aking ulo sa balde. Sinusubukan ko kung ano ba ang pakiramdam ng mamatay. So, dinala ako sa psychiatrist. Ang unang psychiatrist na pinuntahan namin ay lalaki. So, ang simple lang ng tanong ko, saan napupunta ang bakla? Sa langit o sa impyerno? Sabi niya, sa impyerno. Bakit? Bakla ka ba? Judgmental mo ah. Yung ikalawang psychiatrist naman ay babae. Saan napupunta ang bakla? Sa langit, sa langit. Bakit? Bakla ka ba? At yung ikatatlo naman ay meron ding sexual confusion. Isang matandang may sexual identity, no? Ang sabi niya sa akin, Iho, bakit ba iniisip mo ang langit at impyerno? Enjoy life! At doon na nagsimula ang lahat ng kalokohan. Kinalimutan ko ang Panginoon kapalit ng makamundong mga bagay dito sa lupa.
kung saan sa katigasan ng aking ulo, nakakilala ko ng lalaki, ubod ng ganit, ubod ng kasinungalingan, kung saan ako ay naabuso financially, emotionally, and physically. Kung saan sa lahat ng kaibigan ko, pinakilala ko siya. At sa hindi ko maunawa ang rason, no, ako ay pinagpasahang gamitin at lokohin. At nung hindi na ako mapakinabangan, tinapon akong parang basura. Hindi ko matanggap ang pangyayari. Sa sobrang sakit ng aking nararamdaman, ay gumamit ako ng droga para maibsan yung sakit ng aking nararamdaman. At hindi nagtagal ay nalulun ako sa droga. Dinamdam ko masyado ang pangyayari kung saan nagkaroon ako ng severe depression. At isang gabi, habang sinusubukan kong kikilin ang aking buhay, naalala ko na mahal pala ako ng ating Panginoon, kung saan lumapit ako sa Kanya at nagmakaawa. Tulungan mo ko, Panginoon. Hindi ko kaya to. At syempre, ang ating Panginoon ay dakila. Niligtas niya ako physically. Kung saan, alam ko sa sarili ko, kailangan ko ng rehab. Pero ang Biblia ang naging sagot. Alam ko, kailangan ko ng tagapagligtas. At niligtas ako ng ating Panginoon. At doon ko pumasok, no, kung saan nagkaroon ng oportunidad para pumunta ng CCF LFM. Kung saan pumunta kami dito, ang sabi ko sa nanay ko, "Ma, hindi mo ko pinayagan magkaroon ng baklang jowa, no, sa mga dating website. Siguro naman dito, no, pagpunta ko sa LFM, baka may makilala kong baklang Kristiyano na pwede kong jowain." At abangan natin ang susunod na kabanata kung may nakita ba siyang love life. Dati, no, ang tingin ko sa mga batas ng Panginoon ay napaka-KJ. Sabi ko, Panginoon, ang corny mo, ang killjoy mo, bawal magyosi, bawal manigarilyo, bawal mag-clubbing, bawal uminom ng alak, bawal makipag-meet up. Pero sa paglalakbay ko, kasama ang ating Panginoon, natutunan ko na ito palang mga kanyang salita ay mga munting sulat ng pag-ibig sa atin. Kung saan pag sinundan natin tong mga sulat na to, ang buhay natin ay mapupuno ng kapayapaan, masagana, at puno ng kagalakan. Kadalasan nahihirapan tayong magpatawad ng tao dahil hindi natin nararamdaman, hindi natin nauunawaan ang gravity ng pinaggagawa natin sa ating Panginoong Jesus. Habang binabasa ko ang Biblia at naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin, sa bawat pagmumura ko, kung iisipin nyo ay isang dura sa ating Panginoong Jesus. Kung sa bawat pagsisinungaling natin ay isang sampal sa ating Panginoon. Kung sa bawat pakikipagtalik na aking ginawa sa labas ng banal na sagradong kasal ay isang pako sa kanyang kamay. Ilang beses ko na kayang napatay ang Panginoon. Kung saan nagmuni-muni ako at lumuha ako ng napakatagal. Nung naunawaan ko ang kanyang ginawa para sa akin at kung paano niya ako pinatawad, ang Panginoon natin ay pinatawad tayo, forgive and forget. Pag tayo ay nagsisi at nagbago, lahat ng salang nagawa natin sa Panginoon ay kinalimutan na niya. At ganun din ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Kalimutan
ang mga sakit na nagawa sa atin ng ating mga kaaway. At syempre, magagawa lang natin yan pag kumapit tayo sa Panginoon natin. Sa presensya lamang ng Panginoon tayo magkakaroon ng kapangyarihan, hindi lang patawarin ang ating mga kaaway, kung hindi mahalin sila. Because resentment doesn't work. Ano nga ba ang resentment? In Tagalog, ang resentment ay sama ng loob. Naku, napakahilig nating magtanim ng sama ng loob. Ang resentment ay nakakalason ng ating buhay. Mapamental, mapapisikal, at mapaspiritual. Mapapisikal dahil hindi nyo ba napapansin? No. Pag galit kayo, ang bilis nyo mapagod. Ang bilis natin mapagod, no. Nanghihina tayo. At pagdating naman sa mental, wala tayong ganang kumain. Gusto lang natin nakahiga tayo, nakahilata. Iniisip natin yung sama, yung sakit ng ginawa sa atin ng kaaway natin. At mapa-spiritual naman. Ang sabi ng Panginoon natin, pray without ceasing. Rejoice always. Ano pa? Give thanks. How can you rejoice? Kung sinisip nyong may iniisip kayong masama sa inyong kapwa. Naisip nyo, imagine this. Nagluluto ka. Sana madapa ka, aling nena. Sana yung kilay mo masunog, yung buhok mo masunog. Ayan. Siyempre, hindi yan gusto ng Panginoon. Hindi tayo makakapag-rejoice. Hindi rin natin, while giving thanks to the Lord, no. Hindi natin magagawa ito ng maayos, ng bukal sa ating kalooban. Dahil nga, meron tayong sama ng loob sa ating puso. Kaya, ang pagtatanim ng sama ng loob ay hindi makakabuti sa atin at walang kwenta. So, kung makikita nyo yung litrato sa gitna, no, yan yung ako ay lulong sa droga. Pero kung makikita nyo dito sa gilid, yan ang mas malagim, di ba? Epekto yan ng pagtatanim ng sama ng loob. Dahil ang sama ng loob, pag yan ay inalagaan mo sa iyong puso, magiging puot at gusto mong maghiganti sa inyong mga kaaway. Kaya napakadelikado ng pagtatanim ng sama ng loob. Dapat nating maunawaan, no, in Ephesians 6:12, mga kapatid, ang kaaway nyo ay hindi nyo kaaway. Dahil pare-parehas tayong nilikha ng ating Panginoon. Pare-parehas tayong nilikha sa kanyang imahe. At pare-parehas tayong mahal. Namatay si Jesucristo para sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Kristiyano, kung hindi pati sa mga Buddhist at sa mga Hindus na pwedeng tumanggap sa Panginoon. Ang kaaway natin ay ang demonyo. Dapat nating maunawaan that we are all loved by God. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Steal. Yan ang unang plano ng demonyo. Yan ang nauna. To steal. Gusto niyang nakawin ang inyong katahimikan ng pag-iisip. Gusto niyang nakawin ang inyong ligaya. At pag nanalo siya doon, pupunta na siya sa next level. And that is to kill. To kill you. To kill you as a person. At dahil pag namatay ka, he would be able to destroy your family. And that is a domino effect. Forgiving your enemies. Dapat nating maunawaan na minsan, no,
As seasons change from winter, spring, summer, and fall, may mga kaibigan lang tayo na dumadaan sa ating buhay para may iturong aral na kailangan nating magampanan sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, patawarin natin ang nagkasala sa atin. Hindi gusto ng Panginoon na magstay tayo sa isang relasyon, lalo na kung itong relasyon na to ay hindi naman makakabuti sa inyo. Sometimes a pain is a redirection from God. Dapat natin maunawaan na kahit hindi tayo gustong makitang nasasaktan ng Panginoon, pero katulad na lamang ng isang tatay na kailangan disiplinahin ng anak, ito ay senyales ng pag-ibig. At hahayaan ng Panginoon na masaktan kayo at masaktan kayo ng masaktan kayo hanggang hindi kayo natututo. Dapat din natin maunawaan na ang ating kapatawaran sa ating kaaway ay dahil ito ay utos ng Panginoon. Huwag nating antayin, mga kaibigan, na makatanggap tayo ng sorry. Dahil may mga tao talagang sadyang nagpasukob na sa kadiliman at hindi man lang marunong humingi ng sorry. Katulad na nangyari sa aking buhay. Sa kakaantay ko ng sorry, wala, lalo kong na-depress. At nagkaroon ako ng pagkakataon, na hingin sa kanya ang sorry. A sorry that is need to be asked is not a genuine sorry. At mas masakit at mas malaking sampal sa inyo. Pag sinabi sa inyo, di sorry nga, sorry. Mukha ba kayong masaya doon? Na-comfort ba kayo sa sorry niya? Kaya huwag kayong mag-antay ng sorry. Magpatawad kayo dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Paano nyo nga ba malalaman kung napatawad nyo na ang nagkasala sa inyo? Sa paglalakbay ko kasama ang Panginoon, nabalot ako ng sobrang pagmamahal. Sa pagbabasa ko ng Biblia, nalaman ko na talagang mahal na mahal niya ako. At doon ako humugot ng kapangyarihan na mapatawad ang kaaway ko. Kung ako, dati nako, kasumpa-sumpa, pinagsusumpa ko na sila. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, isang milagro ang nangyari. Akalain nyo, pinagdadasal ko pa ang mga umapi sa akin, ang mga nagnakaw sa akin, ang mga nangloko sa akin. Napatawad ko sila dahil kumapit ako sa presensya ng Panginoon. Isa pang senyales ng napatawad nyo na ang inyong kaaway. Pag hindi nyo na iniisip yung sakit na dinulot niya sa inyo. Pag ang iniisip nyo ay kung ano ang natutunan nyong aral sa sitwasyon na ibinigay niya sa inyo. Sa bawat sakit, hindi papayag ang Panginoon na nasayang lang ninyong sakit. Yung sakit na yon ay may purpose. So, mag-concentrate kayo doon sa natutunan nyong aral. Sa nakuha nyo doon sa sitwasyon na yon. Rather than concentrating on the pain and suffering that it caused. Forgive your loved ones. Nako. Malaki ang sala ko sa aking pamilya. Una sa lahat, dahil tao lang din ang ating magulang. Nakakahiyaman aminin, nagtanim ako ng malagim na sama ng loob sa aking magulang, sa aking tatay, sa aking nanay, pero hindi ko nasasabihin ang sitwasyon. Pero ang masasabi ko lang ay ang kapal ng pagmumukha ko. Dahil hindi sila perpekto, pero mas lalong hindi ako naging perpektong anak sa kanila. At wala akong karapatan na humingi ng perfection sa kanila dahil malayong-malayo ako sa pagiging perpektong anak. May tanong ako sa inyo.
Sa tingin nyo, ano ang magandang maipapamana nyo sa inyong anak? Sinong mga magulang dito? Taas ang kamay. Wow, ang dami. Praise the Lord. Nanay, ano ang pinakamagandang maipapamana mo sa iyong anak? Change life. Mother. Praise the Lord. Napakaganda. Sino pa? Magulang. Love for the Lord. Okay. Sa akin, diabetes. Hindi, joke lang. Hindi. Ang pinamana sa akin, ang maipagmamalaki ko, siguro ang pinakamalaking ipinamana sa akin ng magulang ko, ay ang makilala ang Panginoon. Hindi edukasyon, hindi bahay, hindi kotse, kung hindi matinding pananampalataya sa Panginoon. It was only June 9, 2024 na ako ay nabaptize. Praise the Lord. At laking gulat ko no, sa tatay ko, anak, matagal ko nang pinagdarasal niya. Akalain mo, kung 30 plus na ako, sa mga 7, tanggap ko ng bakla ako, edi 30 years siyang nagdarasal sa ating Panginoon. Sinukuan ko na sarili kong maging lalaki, pero itong tatay ko, dakila pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. At dahil sa katapatan niya sa Panginoon, syempre, naging tapat din ang Panginoon at gumawa ng Panginoon ng pamaraan para ako ay magbago. Dahil yan, nag-intercede ang tatay ko. Naisip ko, no, ang sabi nila, when 2 or 3 are gathered together, ang presensya ng Panginoon ay nasa akin. Napansin niyo ba, magulang? Dalawa kayo. Ang tatay at ang nanay. Dalawa kayo. Ipagdasal niyo ng maigi ang inyong anak niyo pag merong problema. Katulad ng pag-aadik sa laro, pag-aadik sa droga, mababa ang grade, palaaway. Manampalataya kayo sa Panginoon natin at sigurado ko magiging tapat ang Panginoon natin. Siyempre, hindi mawawala ang dakilang ilaw ng aming tahanan ng aking nanay kung saan sa oras ng aking depresyon, siya ang nag-alaga sa akin at nagmahal sa akin. Pwede ko bang tawagin ang aking nanay para magbigay ng kanyang testimony? Good evening, everyone. My name is Ellen, and this is my son, Eric. Wala akong pasabi, naiiyak ako. Kasi before going to LFM, life was really very difficult. As you can see, kasi first of all, I can say, my husband is a devoted Christian, but I am a Sunday Christian. No? Because of so many work at home, I don't have time. Parang hindi ako masyadong sa Bible, magbasa, gano'n. Maybe my faith is not so strong in God. So, when the time comes, the problem, I seek on my own. I go to psychiatrist, psychoanalyst, tapos punta pa ako dun sa mga rehab, gano'n, nagtanong-tanong ako. Sabi niya, I should spend 60 to 80,000 kung dadalhin ko yung anak ko doon. So, I consulted with my husband, but my husband tell me to go on praying. Sabi ko, there was a time that I was also depressed seeing my son like that. Kasi normal ko siya pinanganak eh. So I'm asking God, bakit naging parang abnormal yung anak ko? There's so many problems. He gave me a lot of problems really.
pag 3 days siya hindi natutulog, 3 days din ako hindi natutulog. Kasi I'm always beside him. I listen to him. Kasi natatakot na ako baka kung anong gawin niya. So, during 23 of June last year, nagkaroon siya ng gallstone na-operated. Then one of my niece introduces LFM. So before going there, we were able to catch only the life choices number 2 up to number 8. Kasi yung number 1, dapat pupunta kami that week. Ayaw niya. So I make it away, sige-sige ang push ko sa kanya. Tapos hanggang sasabi ko, one time only. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na tayo pupunta. So I drive. So for the life choices number 2, it was a brother Onyx who was having a lecture. So nagpunta kami. Upon entering LFM, sabi ko, anak, kinabahan uli ako. Nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Sabi ko, tama ba to? Panay lalaki. Paano yun? Sabi ko sa kanya, wag tayo pumasok. Kasi panay lalaki. Tapos sinilip niya, sabi niya, Mami, wag ka matakot, kabago ko sila. So we go in, and after the session, every time lahat ng session na yun, pag umuwi kami, nagdi-discuss kami kung ano yung natapos, yung sa life choices. So, nagulat ako, sabi niya, Mami, magkaya ka na, itong Saturday, meron tayong LFM. So, siya na yung nag-aya. So, during the 4th session, that's the time that I saw changes in him, kasi he will be greeting me, good night, Mommy, and good morning, Mommy. He never did that. Ever hanggang ngayon, So sabi ko sa mister ko, parang may epekto ata yung pagpunta ko sa LFM. Tsaka, sabi nga nila, if you truly seek God with sincerity, makikita mo siya. Darating siya. If you cry out loud to Him, ano yung kanya. So, then we also pray to have parang Bible study, pero wala kaming makita. So, yung church namin nag-offer ng para sa mga LGBT. So, doon ko nakilala si Sister Eunice. Nandyan sa So, sabi niya, Mami, payag ka bang mag-Bible study yung anak mo? Sabi ko, paano? Sabi, pupuntahan kita sa bahay niyo. So, aside from the LFM and the Bible study once a week and going to the church once a week, after the 8th session, first time ko nagsalita sa LFM noong December, sabi ko kay Brother Ricky, sabi ko, parang may 180-degree turn na yung anak ko. Sabi ko, mag-aangay pa ako ng 180. So, it was only this year, na January, nagulat ako, sabi ng anak ko, Mami, linisin mo na yung kwarto ko, which I truly like to do ever since noong 2023. Ayaw niya. So, sabi niya, lahat ng makikita mo doon, tapon mo. Sabi niya. So, sa syringes, yung mga ginagamit niya, and he showed me a video na finlash niya yung mga droga sa toilet, the powder. So sabi ko, baka yan ang start talaga. Kasi God is really hearing my prayer now. So, sabi ko nga, after the life choices, I start to rededicate my life to the Lord and renewed my vow na I will be truly serving Him. And minsan pa nga, sometimes the mommy, when you are so tired of doing so many things, I don't read the Bible. Sinisita niya ako. Sabi niya, I don't see you reading the Bible for 2 days. Sabi niya, gano'n. Tapos one time naman, kasi diabetic ako eh. So, kapag coming home, gutom na ako. I just sit down and take out my soup. Tapos sabi niya, hindi ka pa nga nag-prepare, umiinom ka na ng soup. Sabi niya, sabi ko, sige, anak, alpay na lang, Lord, thank you, kasi gutom na ako eh, nangangatog na nga ako, sabi ko. So, I think, I have, if I like the Jeremiah verse,
I know my plan for you, said the Lord. Plan for you to prosper and not to harm you. Plan to give you hope and a future. And if you call upon me, I will be listening. And with all your heart, if you seek me, I will be there for you. Thank you. Thank you, ma. Love you. Ugaliin din natin, no, na magsabi ng salamat at sorry. Napaka-importante niyan. Forgive yourself. Come home. The Lord is calling you. Maari, no, kadalasan sa atin, no, pag tayo ay nagkasala na, nagdalang tayo sa gilid ng kwarto, at doon tayo, no, doon tayo na tinatamaan ng depresyon. Natutunan ko, no, sa pagpunta ko at magkaroon ng fellowship sa LFM, marami akong nakilalang mga sexually confused, mga drug addict, transgender, mga HIV positive, at dahil sa mga testimonya ng kanilang buhay, kung paano galing sa sakit, sa pain and suffering, but they can be used still by the Lord to further His kingdom. Dapat natin maunawaan, ayaw ng demonyo, no, na magising tayo. Ayaw niya na magising tayo sa ating depresyon. Gusto niya we wallow in our pain and suffering so that we cannot praise God. But I want you to remember that the devil knows our past. That is true. But we know his future. So, also, in order, we have to understand, natutunan ko rin, no, na kailangan kong patawarin ang aking sarili because hurt people. Ayaw ko nang saktan ang mga taong mahal ko sa buhay. Ayaw ko nang saktan ang mga bago kong kaibigan sa aking init ng ulo dahil sa depresyon or dahil kinikintim akong galit. Kaya ninais ko talagang patawarin ang aking sarili. Dapat niyong unawain yan na napaka-importante that when you are healed, when you forgive yourself, your surroundings are also blooming with positivity. Ayun din, what the devil meant to destroy you can be used to further God's kingdom. Okay. Dapat nating maunawaan sa lumang tipan na ang pangalan ng ating Panginoon ay Jehovah Shalom. Pakisabi nga sa inyong katabi, Shalom, Shalom. Ibig sabihin, perfect peace. Masyado tayo nasanay, no? Cursing other people. Let's always try to encourage one another by saying positive things. So, I'm going to teach you some of the things that to help us understand how to make amends. Hello. Okay na? Hello. So, timing. Pag tayo ay nagkasala, no, sa ibang tao at gusto nating bumawi, sumunod tayo sa oras nila. Huwag tayong mag-demand sa ating oras, no? So, yan. Sa attitude naman, dapat nating maunawaan na tayo ay dapat magpakumbaba. Tayo ang nakasakit, tayo ang magpapakumbaba. At ugaliin natin na huwag tayong umasa. Huwag tayong umasa na matanggap natin ang salitang I forgive you. Itong salitang I forgive you ay regalo ng taong nasaktan mo. Tayo ay humihingi ng tawad dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Gusto niya ang lahat ng kanyang nilikha ay mapayapa, namumuhay sa isa't isa. So, hindi tayo aasa, no, na makatanggap tayo ng sorry. Humihingi tayo ng tawad dahil nakasakit tayo at dahil ito ang utos ng ating Panginoon. Hindi para makatanggap tayo ng sorry or patawarin tayo. Appropriateness. Dapat nating malaman, no, as much as possible, kung tayo ay nagkasala kahit 10 dekada pa yung nakalipas, humingi tayo ng tawad. Dahil hindi nyo alam kung yung
yung tao na yun ay nagkikimkim ng galit o nagtanim ng galit, ito rin ay magandang oportunidad, no? Para makipag-reconnect sa kanila. Uy, kaibigan, nung nakilala ko ang Panginoon, alam kong nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Ito ay maganda ring pagkakataon para makapag-share kayo ng gospel. Gumagana lamang ang appropriateness pag ang inyong kaaway ay naglagay ng barrier or tinatawag natin boundaries. Dahil minsan sobrang sakit ng ating nagawa doon sa tao na yon. Kailangan niya ng oras para maghilom. So, kung hiniling niya na huwag natin siyang guluhin, wala na tayong magawa. As much as possible, we have to respect that one. And that is appropriateness. Refocus your life. Pag nauunawaan natin, no, na ginawa natin magpatawad at nakapag-amends tayo, meron tayong regalo na hindi natin inaasahan, matatanggap natin sa ating Panginoon. At yan ay katahimikan ng pag-iisip. Itong bagay na to, mga kaibigan, ay hindi nabibili. Kadalasan, no, sinusubukan mamithi ng mga mayayaman, pero hindi ito na-afford. Ito ay nakukuha lamang pag ginawa natin ang magpatawad at humingi ng tawad sa mga tao na saktan natin sa buhay. Makakapag-focus na tayo na makilala ulit ang Panginoon. Masagana ang ating buhay habang nag-worship or habang nagbabasa ng Biblia, may katahimikan. Dito ang purpose natin sa lupa ay ang makilala ang ating Panginoon. At magagawa natin to ng mas maayos at mas mapayapa kung payapa din ang ating puso. At syempre, nakita ko ang karelasyon ko sa LFM at in love ako sa kanya. I am happily in a relationship with the Lord. Ngayong tinanggap ko ang ating Panginoon, hindi lang bilang aking tagapagligtas, kung hindi ang aking Panginoon. Hindi ko mabilang ang biyaya na aking natatamo araw-araw. Nalulunod ako sa biyaya. Nalulunod ako sa kagalakan. Ang mga kaibigan dati, no, pinalitan ng Panginoon. Akalain nyo, binigyan ako ng mga kaibigan na ako ay pinagdarasal. Wala pang tunay na mas sasaya pa doon at wala pang higit pa doon. That's one of the best blessings that you can have. Dapat din natin, hindi ko akalain na ang isang maduming katulad ko ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Tunay nga talagang dakila ang Panginoon. Hindi na kontento ang ating Panginoon na iligtas ang aking pampisikal na katawan. No, dinala niya ako sa LFM para maunawaan ko na wala palang gay Christian. There's no such thing as gay Christian. Dito ko sa LFM naintindihan ang mga salitang repentance. Kala ko mapupuntahan ko mga grupo ng mga tao ay mga grupo na nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at tuloy-tuloy pa rin sa kanilang gawain. Nagkamali ako. Ito pala ay mga grupo ng mga tao na sinusubukang gawing tama ang mga kanilang mga ginagawang mali. At dahil dito, hindi lang ako niligtas physically, but spiritually, I am now awake and in the presence of the Lord. Nagpapasalamat ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng ikalawang pagkakataon para ayusin ang mga maling nagawa ko sa aking buhay at sa aking pamilya. Hindi lang niya hinilom ang puso ko, kung hindi hinilom din niya ang mga puso ng aking pamilya. Nagpapasalamat ako dahil ngayon nabigyan ako ng pagkakataon para magkaroon ng mga masasayang alaala kasama ang aking pamilya. At dahil sa pangyayari o nangyari sa aking buhay, hindi lang ang aking pananampalataya ang lumakas, kung hindi ang buong pamilya. So talagang dakila ang Panginoon. Sa lahat, kahit sa
mali-mali na, no? Buhol-buhol ng aking pinaggagawa sa buhay. Naayos niya lahat ng ito. At ngayon, ayun, masaya kami. Merong isang kwento, no? Mamadaliin ko yung oras. So, merong isang tao, pinakamagandang halimbawa ng making amends ay ang storya ni Zacchaeus. Isa siyang maliit na tao at isa siyang tax collector. Akalain mo itong maliit na tao na to tumakbo at umakyat ng puno. Ang liit-liit ang umakyat ng puno. At syempre dahil tax collector siya, iisipin nyo, napakaganda ng kanyang sinusuot. At syempre nung nakita siya ng Panginoon natin, bumaba ka dyan, kilala siya. Dahil nag-effort si Zacchaeus, no, na kitain ng Panginoon, kilala siya at kinilala siya ng ating Panginoon. At inimbitahan niya to kumain at kumain sila. Ngayon, kahit yung mga tao, no, bakit kaya itong si Jesus sumasama sa ganyang uri ng tao? Hindi ba niya alam magnanakaw yan? Dapat natin maunawaan, no, kahit anong dumi natin, basta hinanap natin ang Panginoon, tayo ay lilinisin ng Panginoon. At dahil ginusto ni Zacchaeus gawin ang tama, sabi niya, kung ano man ang ninakaw ko, Panginoon, isusoli ko 4 na beses pang higit. So, may effort at gusto niyang gumawa ng amends. Ang sabi ng Panginoon, salvation has come into this house. Dahil sa ginawa ni Zacchaeus, ito nga talaga ay nagpapatunay, ikaw nga ay aking anak. Dahil sinusundan mo ang aking kagustuhan. Dapat natin maintindihan at maunawaan, mga kapatid, that the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and self-control. Kung ikaw nga talaga ay talagang anak ng Panginoon, dapat itong mga prutas ng banal na Espiritu ay likas na lumalabas sa inyong mga ginagawa pang-araw-araw, sa pananalita, sa kilos, sa gawa. Okay? So, to God be the glory and honor. Praise God. Thank you, Brother Eric, for that wonderful message. And